pinagbubuntis ko si Junior, talagang naghahanap buhay kami ng papa niya eh. Sila kasi sunod-sunod lang eh. Halos ang agwat ng edad nila, mga 1 taon lang mahigit eh. Ganun lang eh. Oh, baby! Kami. Upo ka. Nagdala ko na ba yung mga instruments mo? O, sige, patingin ako. Yes po, ah. Sino po yung mga instruments na pagsama na po, ah? Ay! Kung bata ka, ang dami-dami mong bitbit. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Baka mga nakapanang wala sa oras niyan. Kahit buntis ako, nag-e-area kami. Kasi pag mo talagang bata ka, baka naman mapano yung bata sa tiyan mo. Iwan mo to dito, bumaba ka kay Doktora Ana. Tapos sabihin mo na ialok niya to sa lahat ng residente. Naku, Dok. Dok, maraming salamat po. Oh, baby! Kamusta ka? Hindi ka ba napagod sa pag-area mo? Sabi ko naman kasi sa'yo, sa bahay ka na lang eh. Baka mapaano tong junior ko. Ito naman, sobra ka namang nag-aalala. Ayos lang ako, di naman ako napagod. Mas okay nga yun kasi nasa bahay lang kami, parang wala akong ginagawa. Parang nakatambay lang ako. At least ito, parang ako nag-exercise, diba? Kami dalawa ni Junior. Parang, diba? Mas okay yun, parang mas mabilis siya lumabas. Talaga, sabi ko, magpahinga ka na lang sa bahay. Alam mo, kanina, sobrang bait ng doktor sa akin dito. Si Dr. Tiburcio. Sabi niya kanina sa akin, iwan ko na daw yung mga gamit na bit-bit ko kasi ang dami-dami ko daw dala. Tapos sabi niya pa sa akin, siya na daw mag-aalok ng mga yun doon sa mga doktor. Talaga. Kaso, wala akong benta ngayon. Wala kang benta. Naku, huwag ka masyado malungkot. Alam mo bakit? Kanina nakabenta ako kay Doc Eric. Ang kinuha niyang instrument, yung major instrument set sa ortho. Tsaka yung bone drill. Tapos ang ginawa niya, binayaran niya muna sa akin yung kalahati ng cash. Tapos yung isang kalahati, sineke niya na next month. Kaya pwede tayo kumain ngayon. Anong gusto mong kainin? Anong bang cravings mo? Kita mo yan? Tatawid tayo doon. Quick. Fishball. Fishball? Dali. Ay ka na! Sige. Ang area ko, St. Luke's. Tapos si Papa naman niya, UST. Iniiwanan nila ako sa St. Luke's, babalikan niya ako doon. Yun ang buhay namin noon. Babe, bilisan mo na dyan. Baka mali tayo. I-award pa naman sa atin yung IPO sa hospital. Yung mga nakuha sa atin yung mga supplies, tsaka yung mga equipment. Kaya dalihan mo na dyan, tara na. Ito na Naku, ikaw naman minamadali mo ko. Ano ba namang kabuhanan ko? Pasensya na. Oh. Okay na. Ganda. Okay ka naman Okay tayo. Pero, salamat sa Diyos kasi tsinaga mo yung mga doktor na yun kahit napakasusungit. Alam mo, yan yung mga paborito ko, yung mga masusungit na doktor. Alam mo kasi, kapag masungit yung doktor, iniiwasan ng mga ahente yan. Yun ang sinasamantala ko. Diba? Siyempre, pag iniiwasan ng mga ahente, ako yung nagtsatsagang makipag-usap, di sa akin napupunta. Very good ka dyan, ah. Bakit? Joke lang. Wala kong pamilira ka. Kinakabahan ako sa'yo eh. Hanggang sa pinanganak ko si Junior. Pinanganak ko siya dyan lang sa Jose Reyes. Kumbagay, pinanganak ko siya libre. May libre kasi dyan sa Jose Reyes eh. Yay! Congratulations, pa! Excited na ako mag-deliver sa hospital na to. Alam mo, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, nakapagkabay na sa atin. Salamat sa Diyos kasi malaking bagay din to para sa pamilya natin, di ba? Bakit? Paano ikaw? Ano naramdaman mo? Masasakit ito. Teka. Upo ka muna dito. Teka. Sige. Handa. Teka. Hindi ko ng tulong Nurse! Siya rin yung anak ko sakitin.
maawa ka sa kanya. Siya yung anak ko na muntik nang akala ko mawawala sa amin. Kasi payat siya eh. Payat siya, sakitin. Madalas namin tatakbo sa ospital. Siya yung gano'n naming anak. Gusto na. Medyo nawala na yung lagnat, pero mainit pa rin eh. Mainit pa Ano rin. ba? Kumusta rin sa clinic? Mahaba pa ba yun? Malayo pa ba tayo? Uy, naasikaso ko pa. Medyo mahaba kasi yung pila. Dami rin tao eh. Ano, kamusta ka na? Pati pa din nasusuko. Suso ka pa rin. Pati nga ngayon, medyo maayos-ayos na yun. Sige, gagawin ko rin ng paraan dito. Kasi tinatanong ko rin yung mga nurses kung paano. Pwede Ha? maasikaso na tayo. Kanina pa tayo dito eh. Sige. Balikan ko lang ulit sila. Yung hirap ng buhay talagang nadanas namin mag-asawa. Hanggang sa nagkaroon kami ng tindahan dito sa Avenida. May sorpresa ako sa'yo, baby. Ano na naman yan? Nakikita mo yan. Yung tindahan na yan sa harap. May tindahan na tayo. Pumayag si Papa na makuha natin yung pwesto. Tapos, pinautang niya rin tayo ng stocks para makapagsimula. Diba? Bakit? Pasigurado ba tayo dito? Kasi malaking responsibilidad to eh. Baka di natin kayanin. Hindi tayo sanay na nagbabayad tayo ng upa, kuryente, tsaka yung nagpapasahod ng tao. Mas sanay tayo dun sa nag-area tayo, dun sa mga doktor. Di ba dapat na mas magtiwala tayo sa magagawa ng Diyos? Kung masyadong mag-isip, kaya natin to. Nung nasa Avenida na kami at nagkatindahan kami, meron kaming hagdan doon na malit sa tindahan. Aakyat sila doon, bababa sila doon, naglalaro sila sa tindahan. Naging familiar sa kanila yung medical supplies. Sa mga magkakapatid, si Junior yung siya yung pinakapayat, tapos pinakamakulit. Miss, meron po ba kayong digital DP? Wait lang po sir. Nagpapahin pa po ako sir. Wait lang po ha. Sorry, miss, nagpapadali ako. Miss, naghanap ako ng digital DP. Meron ba kayo? Sir, wait lang ah. Ina-assist ko pa po kasi si Ma'am. Ate, pa-assist na lang po si Sir. Ate, digital DP. Hello ma'am, kukunin ko na po order. Ay, ang busy kayong lahat dito. Makahanap na nga ng ibang tindahan. Saan ba yung pinakamalapit? Ay, may bata. Oh, bakit, oy? Ito ba kailangan nyo? Yun ang kailangan ko, digital BP. Tama. 1-2 putok. 1-2. Pero, 900 sa inyo. Sa akin, 900. 1-2 ang bentahan. Binibigay mo sa akin ng 900 lang. Aba, sigurado ka ba? Aba, baka malugi kayo. Sa ibang tindahan, mahal yan. Pero dito may discount ako. Papa, Bakit ako discounted? kasi maganda po kayo. Naku naman, nakakatuwa naman itong bata. Nang bola pa narinig niyo yun. Hoy, mga busy. Narinig niyo yun. Maganda daw ako, o di ba? Galing itong bata, ang galing-galing mo magbenta. Ang bata-bata mo pa. Tawagin mo nga nanay mo. Ma, Tawagin mo doon, baka malugi kayo sa akin eh. Magandang tanghali po. Naku, pasensya na po kayo sa anak ko ha. Ay, hindi po. Wala pong pasensya. Yung anak niyo nga po ang nag-assist sa akin habang naghahanap po ako ng digital BP. Ay, eto nga po oh. Inabot niya ho sa akin. Ito po, 1-2 na lang po ito. Sabi po nung bata, 900 na lang po daw eh. Naku po, na-discountan na pala kayo. Sige po, 900 na lang po. Basta dito ho kayo bibili sa amin palagi, ha? Tiyak po yan. Suki na po ako ng anak ninyo. Kasi po sa murang edad niya, marunong na siya magbenta at ang husay ng anak mo. Naku, maraming salamat po. Balik po kayo, ha? Thank you. Thank you. Nakita namin sa kanya, siya yung laging ni Honor. Ay, naku. Nahingan na ako. Baka sa susunod pwede naman ikaw na yung Nakitaan ko siya nung
Kung saan mo siya ilagay, interesting niya yun at aaralin niya ng gusto. Ganun si Junior ganun yung ugali niya. Sa teacher, kung sa stage na lang tayo, nahihilo na ako kahit babae. Madala siya, lagi siyang may medal. No? Bumabalik nga kami ng papa niya dahil tatawagin na naman siya o lalagyan namin siya ng sasabitan ulit namin siya. Nung dinala naman namin sila sa Chinese school, nahirapan silang mag-adapt. Papa kasi nila, gusto rin na matuto talaga sila sa hanap buhay namin na to. Silang 3 magkakapatid. Ba't ikaw pa lang? Asan si Paul? Wala ko si Kuya Ako pa lang din dito. Di bali pagdating ni Paul yung papapos tayo. Sir, okay na pong gawin yan. Meron po tayong mga naka-assign po na tagalinis. Hindi na po kailangan gawin. Po, nakakaabala po sa inyo yung gawin yan. Kaya mo lang po kami. Utos din po kasi na kaming tatay. Yung gustong mag-aral lang gusto. Yun ang katwiran ng papa nila. Pero kapag nagluko kayo sa pag-aaral, hindi ko na kayo pag-aaralin. Dumating sa time, si Junior nahilig sa negosyo. Yeah. Tapos naging SK chairman pa siya, kaya lalong tumami yung mga activities niya. Kaya lang pinayuhan siya ng papa niya na kung maaari sana makapagtapos siya ng pag-aaral at pagka nakatapos na siya, doon na sila pumasok sa negosyo. Ayaw ko na pong mag-aaral. Focus na lang ako sa negosyo. Dumating sa punto na nag-aaral sila na wala na sila ng hilig na pumasok kasi karoon na sila ng hilig na nagtatanong ng medical supply kung para saan to, anong gamit nito. At the age of 14 years old, manapasubo na sila Si Junior, nakitaan namin siya ng gusto niya talaga yung hanap buhay Di umiiyak ako sa bahay. Nakita ako ni Junior. Ano po kayong umiyak? Magtatrabaho po ako. Tutulong po ko sa inyo ni Papa. Dire-diretsuin ko na, Ma. Sabi niya, maghahanap ako ng deal para wag ka nang umiyak. Sabi niya gano'n. Niyakap ko nga siya noon kasi the time inaalagaan niya pa yung kapatid niya, si Princess. Baby pa rin niya si Princess Niyakap ko siya, sabi ko, sigurado ka ba dyan? Anak ko, wag po mama, magtatrabaho na ako, sabi niya. Yung bata, talaga naman nagtrabaho talaga. Nakakita mo na siya ng isang potential na itong bata na to malayo mararating. Sa edad niya na yon, makita mo yung bata na nagsisikap siyang makatulong sa magulang. Yung mga ganong edad, laro yan di ba? Laro. Siguro nakita niya, yung time kasi na yung crisis talaga ng magulang niya yun Downfall talaga nila yun yung time na yun. Pero dahil doon sa mga ganong opportunity na unang-una, syempre, bigay ng Diyos yan. Siya yung malakas loob na sa edad niya na pupunta, hindi siya nahihiya. Yun si Junior. Ano na? Pa, pwede po ba kayong makausap sa mga? Oo naman. Ano yun? Kamusta? Ano ba yung hawak ko? May proposal po kasi galing DOH. Gusto po kayong kausap. Sa awa ng Diyos, syempre, na idinaan sa bata na, anak, dahil ipinakita mo sa magulang mo na willing ka naman na tumulong. The best yung ginawa niya na kahit na mapabayaan niya minsan yung pangsarili niya, andyan naman siya sa tabi ng magulang niya. Congratulations! I met JR during nung time na wala na siya sa parents. Mas naging malalim kasi ang samahan na pagiging mag-boyfriend namin ni Junior kasi mas nauna kong minahal yung mga magulang.
Lahat nung nangyayari sa amin, smooth. Both parents supportive. Siya yung taong hindi ko in-expect na dadating sa akin. Kasi syempre, di ba, bilang young, teens, may mga may mga gusto ka eh. Ganito gusto ko, ganyan gusto ko. Pero hindi yun yung binigay sa akin ng Diyos. Yung binigay niya sa akin, yung taong kailangan ko sa buhay ko. Yung taong makapagturo sa akin kung paano mabuhay, kung paano mag-survive sa buhay din, kagaya niya, kung paano maging matatag. At si Junior yon. Kaya, syempre, unang-una nagpapasalamat ako sa Diyos. Binigyan niya ako ng taong kailangan ko. Si Junior, mas strong ang personality niya sa akin. Kaya niya akong disiplinahin sa pagtatrabaho, sa pagtingin sa tao. Tinulungan niya akong mas ma-improve pa yung personality ko. Sa pagiging minsan, magiging magalitin. Kasi siya kasi very calm eh. Siya yung taong hindi mo basta-basta magagalit. Ano man yung sitwasyon. Kasi marami na rin kami pinagdaanan. Actually, yung mga pagsubok na yun, parang siya eh, sobra siyang experience para sa edad na yun eh. Masyadong mabigat. Pero sa awat tulong ng Diyos, dahil meron akong kapartner sa buhay na unang-una naniniwala sa magagawa at sa tulong at awa ng Diyos na magagawa sa amin. Pangalawa, masikap talaga, madiskarte. Yun siya. Hindi siya basta-basta sumuko. Noong nang nasunugan kami, nakita ko siya nanalangin, lumuhod. Katapos noon, kinabukasan nagtrabaho na ulit. Hindi ko siya nakitang nanlumo, nandupaypay. Hindi niya sa akin pinakita. Ayaw niya ipakita sa akin. Gusto niya ipakita sa akin na kahit na ganun ang nangyari, naubos lahat nung pinaghirapan namin ng ilang taon. Pinakita niya sa akin na mababawi yan sa awat tulong ng Diyos. Basta magtrabaho lang tayo. Gawin natin ang best natin. Back to zero, okay lang. Pinahihiram pa rin naman tayo ng buhay at lakas. Gagawin lang natin ulit kung paano natin sinimulan. Magsimula tayo. Doblehin lang natin para mas mabilis tayong makabawi. Awat tulong naman po ng Diyos dun sa kapasidad ni Junior sa pagnenegosyo, sa mga natutunan niya sa mga magulang niya, sa disiplinang natutunan niya sa mga magulang niya. Awa ng Diyos, nakabawi kami wala pang 1 taon. Yung mga nawala sa amin, na doble, na triple. Kaya, di hamak na maswerte ako na binigyan ako ng Panginoon ng isang napakabuting asawa. Pag may mga tao hindi siya showy, pero pagka kami-kami lang as family, napaka-sweet niyang tao. Yung mga mabibigat na bagay na feeling mong mahirap para sa'yo, dumadali. Dahil hindi niya pinararamdam sa'yo na mahirap itong bagay na to. Hindi mahirap yan. Gagawin lang natin yan. Ganito lang yan. Ngingitian lang natin yan at tatrabahuin natin. At the end of the day, matatapos natin yan. Awat tulong ng Diyos. Today, we just officially opened our new stores outside Pampanga. First of all, I would like to thank God Almighty for this another milestone of our company. To be honest, I am overwhelmed dahil achieving this huge feat was not easy. There were a lot of challenges. At the height of the pandemic, we're expanding nationwide, where travel restrictions are everywhere. There's ECQ, GCQ, there's limited manpower, of course. But still, we managed to build 43 stores in just a year, over a year. So this just solidifies our commitment to bring affordable and quality medical products to every Filipino. And sa lahat po na sumuporta, lalong-lalo po sa and other partners na laging nandyan para sa medical dito. Maraming salamat. To God be the glory. Have you ever reached your rainbow's
did you find a pot of gold? Ever catch a shooting star? And tell me, how high did you soar? Ever felt like you were dreaming just to find that you're awake, and the magic that surrounds you can lift you up and guide you on your way? I can see it in the stars across the sky. Dreamt 100,000 dreams before, now I finally realize. You see, I'm waiting all my life for this moment to arrive, and finally I believe. When you look out in the distance, you see it never was that far. Oh no, heaven knows your existence. It leads you to be everything you are. Oh no, there's a time for every soul to fly. It's in the eyes of every child. It's the hope and love that saves the world. And no, we should never let it go. Yeah. Dreamt 100,000 dreams before, now I finally realize. You see, I'm waiting all my life for this moment to arrive, and finally, yeah. I believe in the impossible. If I wish deep within my heart, yeah, and overcome many obstacles, won't let these dreams be fall apart. See, I strive to be the very best, try my life for all to see. 'Cause anything is possible when you believe. Dreamt 100,000 dreams before, now I finally realize. Yes, and I'm waiting all my life for this moment to arrive, and finally